puntahan ko muna, hingin ko lang yung inyong reaksyon dito nga sa flood control projects na nadi-discover na ni Pangulong Bongbong Marcos. Actually, pinupuntahan pa niya talaga. Well, galit na ang Pangulo matapos maglibot nga kanina at malamang walang progress. Ano po, sa 55 million na proyekto sa Baliwag, Bulacan. As in, ni hollow block daw, wala siyang nakita. Well, wala pong pahayag pa yung contractor, pero dun sa pinakita ni PBBM, may accomplishment report. So, ibig sabihin, na-check po yan lahat din ng officials, di po ba? Ito ba, nakikita nyo, mas talagang dadalasan pa or talagang sisiguruhin ni Pangulong Bongbong Marcos na lahat ay makikita niya, hinihimay niya talaga yung mga nandun sa listahan na natanggap niya? Mukhang ganun, no? Pero ang hirap nun para sa presidente, sa dami ng trabaho ng presidente, pupuntahan niya yan lahat. Pero mukhang ganun ang gagawin niya eh. Talagang checkin niya yung mga projects niya. Kaya lang, I don't think posible niya mapuntahan bawat isa eh. Kasi ang dami nun eh, no? Yes. Hindi ko alam kung I mean, I'm just guessing, no? Pero hindi ko alam kung gaano karami yun. Baka mahirapan siyang puntahan isa-isa. But it seems kahit gaano kahirap puntahan, desidido siya na pupuntahan niya. Yung kanina po, yung ghost project, paano nakakalusot yun, Kong? I mean, you've been in politics for a long time, naging mayor din po kayo. Paano nakakapagsubmiti sila ng accomplishment report? Paano nakakapag-release ng budget sa isang proyekto kung 'di ba ano 'yan, parang yung phase 1, phase 2, phase 3 para hindi naman 'yan kunwari ang project kunwari sa Navotas may project na 100 million, hindi niyo naman 'yan i-release kaagad ng isang ahensya yung buong 100 million. Kailangan by phase may natatapos para mag-release for the second phase. Di po ba ganun 'yon? Hindi, wag natin paghaluin yung phasing tsaka yung accomplishment, no? Okay, Kasi sige yung po. phasing, Okay. Okay, Cheryl, explain natin yung phasing, no? Yung phasing is, for example, may isang proyekto. Sabihin natin, mas madali ito paliwanag sa sa mga vertical projects yung magtatayo kunyari ng mga buildings, di ba? Okay Ang po. DPWH. For example, ang total budget ng isang building ay 500 million. Okay? Total. Simula hanggang matapos, 500 million. Hindi po babudgetan yan ng buong 500 million. Kung ano lang yung kayang gastusin sa taon na ito, yun lang ang popondohan. Kasi sayang naman yung matutulog na pondo, di ba? So for example, 500 million, ang kayang gastusin muna is foundation at konting civil work. Sabihin na natin 100 million. Kaya ang description nun is, for example, XXX building, phase 1. So yun yung phasing. Pero pag nalagay sa budget yung 100 million na yon, hindi na phasing tawag doon. Ang release nun is based on accomplishment. Ibig sabihin, kung naka-accomplish ka ng 10%, yun lang ang i-release, less retention, no? At least sa local government, ganun eh. Hindi ko kasi alam kung paano yung pag-release sa national government o sa DPWH. Pero ganun talaga yon. Kung sinabing accomplishment, so kung ano yung accomplishment ng iyong project, yun lang i-release, less normally 10% retention para dun sa warranty mo, di ba? So, ganun yan. So, kung na-release yung buong, hindi ako makapaniwala, na-release yung buong pondo nang wala man lang na gawang proyekto, mananagot yung dyan. Kung sino number one, kung sino ang project proponent. Kasi ang DPWH, pwedeng district ang project proponent, pwedeng region. So kung sino ang project proponent, meron dapat mga inspectors yan. Dapat may mga pictures yan. Ano kaya in-attach nilang mga pictures doon? Unless na nagkaroon ng mga Sabuatan. sabuatan, ayun. Kung 9 months, nagkasabuatan. Napakalaking sabuatan nun.
napakalaking sabuatan nun, di ba? Pero ganun ang lalabas kung ito ay Ano ba ngayon? it's Yes, sorry. considered as a ghost project. Eh sabi nga ni Pangulo, ni Hollow Block, wala sang nakita eh. So this is considered, ito yung example, clear example, yung itong pinuntahan niya sa Baliwag, Bulacan na ghost project worth 55 million Yes. pesos. Yes. 'Di ba? Kasi wala Yes. at all. So pag ganyan, eh hindi lamang po, kasi I mean to be fair, laging nadadawit po ang mga kongresista, no? Pero hindi lang congressman yan. Hindi lang, kasama dyan ang ahensya, DPWH. And marahil Yeah, COA. ang number one kong Cheryl is, sino yung nakapirma doon sa accomplishment report? May accomplishment report kasi yan eh. At may pipirma doon sa accomplishment report na i-attach doon sa billing. At least, ang sinasabi ko, yan ang proseso ng pagbayad, no? Sa gobyerno. So, accomplishment report, i-attach mo yan sa billing. So, sino ang pumirma doon sa accomplishment report? Ano yung mga photos na in-attach doon sa accomplishment report? Yun ang dapat makita. Oh, well, ayan nga po, napaka-init ng usapin. Okay, kaya ngayon din naman, isa rin po, puntahan ko yung talagang gusto nating pag-usapan, yung budget deliberation. Naging controversial kasi yung 2025 budget. Ano po? So ngayon, nagsimula na ang budget deliberation. Nakita po ng taong bayan na isinumite na nga ng DBM sa Kamara. After noon, paintindi nyo nga po sa amin kung ano na po ba ang pagdadaanan niyan? At this time, ano yung mga naging problema sa mga nakalipas na budget deliberations o paghihimay ng budget na this time, this 2026, ay makakasiguro na mas transparent po ang pag-deliberate sa budget o paghihimay ng budget? Okay, isa-isahin natin. Una, magsasubmit yung BBM ng National Expenditure Program. Opo. Okay? Yan po nakalagay kung papaano gagastusin yung kikitaing pera sa pamamagitan ng mga buwis, di ba? So, ima-match yan. Kung ang papasok na pondo ay 100 pesos, sa gobyerno po dapat zero yan eh. Hindi yan pareho ng kumpanya na for profit o na sa bahay na dapat mag-ipon ka. Sa gobyerno po, kung ang kita is 100 pesos, dapat gastusin yung 100 pesos dahil yung kita ay galing sa buwis na binayaran ng tao, kaya dapat yung 100 pesos na nakolekta ay maibalik lahat sa tao sa pamamagitan ng proyekto, programa, serbisyo. Kasi po, kung sabihin natin na nag-save ang gobyerno, hindi ginastos yung buong 100 piso at nag-save na 10 piso, ibig sabihin na pagkaitan ng serbisyo worth 10 pesos yung mga tao. So, liwanagin muna natin na sa gobyerno, 0-0 yan. Apo. Lahat gagastusin for the year. Okay, number one po yan. So, pag nasubmit po yung National Expenditure Program, isasubmit po yan sa House of Representatives. Dahil ang budget ay isang batas na dapat mag-emanate sa House. Hindi po ito katulad ng isang batas, pwedeng mauna yung Senate version kaysa sa House version. So dito sa budget, dapat mauna na ipasa ng House of Representatives yung budget bago magsimula ang budget process sa Senado. Okay, number 2 yan. So, ang simula namin ay mga budget briefings. Okay? Doon po sa budget briefings, katulad nung nasinimula namin sa Lunes, iniimbitahan po lahat ng head of departments, mga department secretary, para ipresenta, number 1, gagawa sila ng presentation, ganito po yung budget namin ngayong taong to, at ito po yung paggagastusan natin per department. Okay? Ngayon, pagkatapos nun, syempre, pwede magtanong yung mga congressman kung ano, pwede magtanong. Kahit anong tanong yan. At kadalasan, ang tanong is hindi lang kung ano yung plano nyo para sa budget na to. Normal na kasama dyan is papaano nyo ginastos yung budget nyo nung nakaraang taon. Di ba? Okay.
kahit sino naman, di ba? Kahit lagi ko nga halimbawa dyan, pag tayo humingi ng allowance sa magulang natin, siyempre tatanungin, paano mo ba ginastos yung Mm. una kong binigay allowance? Ginastos mo ba doon sa paraan na sinabi mo sa akin na itong halagan to para sa libro, itong halagan to para sa pamasahe, itong halagan to para sa pagkain? Ganun mo ba ginastos o iniba mo yung paraan ng paggastos mo? So Mhm. ganun din po sa Kongreso. Sasabihin, o ganito yung natanggap niyong pondo last year, paano mo ginastos? Of course, hindi pa kasi tapos ang taon. So kung Agosto tayo ngayon, ini-expect na at least 50% ng budget na nailaan sa departamento mo ay nagastos mo. Mhm. Kasi kung underspending ka, sabihin mo na Agosto na 20% lang, ibig sabihin hindi mo mauubos yung budget mo for the year pagdating ng Disyembre. So sayang, hindi nabigyan ng serbisyo galing sa iyong departamento yung mga tao. So Mhm. sabihin nun, mas mabuti na lang natin doon sa ibang departamento. Okay? Mhm. So, yan po ang proseso ng budget. Ngayon, Mhm. pagkatapos ng budget briefings at budget hearings, mapupunta po yan sa plenaryo. Mhm. Okay? Sa plenaryo, magkakaroon ng period of debate. So yung mga sponsor, hindi na po pwede magsalita yung mga cabinet secretary sa plenaryo. Kung sino po yung sponsor ng departamento na yon, siya na po ang sasagot sa mga tanong ng aming mga kasamahan. So normal yan. Sa aming lawmaking process, meron siyang project of interpellation and debate. Pagkatapos na mapagbigyan yung mga kasamahan natin sa Kongreso na magtanong at sagutin sila, isasara po yung period of interpellation and debate. Pagkatapos pong isara ang period of interpellation and debate, ang gagawin po dyan is period of committee amendments. Ibig sabihin, doon sa panahon na nagdedebate, nagtatanungan, baka may nakita yung komite na mga magagandang suggestion na dapat mag-amenda. So gagawin po nila, isasabihin doon sa ating mga kasamahan, ito po yung mga amenda. At pagbobotohan po ng ating mga kasamahan sa Kongreso kung sila ay pabor doon sa amenda, hindi. Okay. Pagkatapos ng period of committee amendments, dito na kami, ito yung tinututulan kong small committee. Mhm. Normal sa lahat ng batas, magkakaroon ng period of individual amendments. Yun po ay kahit sinong congressman, pwede siya magsabi, ako po, ito po ang panukala kong amyenda. Okay? Sasabihin na naman kung tatanggapin o hindi. Pagkatapos ng period of individual amendments, ang mangyayari po noon, isasara na po yung period of individual amendments at bobotohan na yung bill on second reading. At pagkatapos pagbotohan yung bill on second reading, wala na pwedeng baguhin doon. Wala na. Hindi mo na pwedeng baguhin yun. Okay? Okay. Ngayon, ang pwede mo lang baguhin on third reading is spelling, maling kama, period, mga ganyan. Doon sa nangyayari sa budget ng 2020, sa nangyayari sa budget process ay pag hindi tatanggapin yung individual amendments, aaprubahan muna namin on second reading at bibigyan ng kapangyarihan yung small committee na tanggapin yung individual amendments at magdesisyon kung ano yung babaguhin sa budget. Ibig sabihin, in-approve na namin on second reading sa plenaryo, tapos, tilt down. Oh, sorry. Yes. Okay, in-approve na namin on second reading sa plenaryo, tapos yung noong 2025, lumiit pa yung small committee, naging 4 na tao. Dati hindi man 4 na tao yan. Yung 4 na tao na pinamumunuan ni Chairman Saldico, sila na lang magdidesisyon kung saan magbabawas na departamento at saan magdadagdag. Okay. Yun po. Pero, Kaya sinasabi ko, yun ang dapat tignan, di ba? Kasi tinitignan natin yung BICAM na dapat maging transparent. yes. Pero sinasabi ko, yung BICAM, may BICAM report yon na pinipirmahan. Di ba kaya natandaan nyo last year, may mga senador na sabi, hindi naman ako pumirma dyan eh. Di ba? Okay. Kasi may report yon. Kaya hinihingi ko yung katumbas na report ng small committee noong 2025 na pirmado nung 4 na miyembro ng small committee na chairman ng
Committee on Appropriations at the time na si Chairman Saldico, Senior Vice Chair ng Committee on Appropriations na si Mika Swansing, Majority Leader, not Mika Swansing, mali. Not Mika Swansing, na Stella Kimbo. Mika Swansing was not a member of the Committee on Appropriations at the time. Sorry, my mistake. Majority Leader na si Manix Dalipe at Minority Leader na si Nonoy Libanan. So, kailangan makita doon paano nagkalipat-lipat yung pondo magmula sa isang departamento papunta sa isang departamento. Okay? At sabi ko, may mga nakita kasi ako na mga districts na lumobo yung budget nila, biglang lumaki ng sobra. 10 times the NEP. So sino ang nagdagdag doon sa distrito na yon? Yeah. Hindi natin makikita kung hindi ilalabas yung small committee report. Kaya ngayon, since wala na talaga, wala na siguro magsasabi na meron kasi hindi pa pinapadala sa akin eh. So tanggapin na natin na walang record yung Committee on Appropriations. Okay? Yung Secretariat ng Committee on Appropriations. Imposible naman na si Chairman Saldico wala siya noon. Sabi, Siya na lang, at this point in time, siya na lang dapat sumagot kung nasaan yung report na yun. being the chairman also of appropriations. Pero mas mahalaga yung sa small committee, di ba? Pero, Kasi ulitin ko yung dalawang distrito na pinakamalaking budget sa buong General Appropriations Act, yung NEP nila, yung proposal ng executive branch for the DPWH of their district was 2.530 billion. Pero nung lumabas yung GAA, naging 20 billion 999 million. So nadagdagan ng 18 billion 469 million. Tapos yung isa naman, 1 billion 508 million 583, naging 20 billion 795 429. Ang nadagdagan ng 19 billion 286 846. Saang lugar po yan? Saang distrito? Marami nagtatanong saan lugar ba yan, no? But hindi ko sinasagot kasi baka naman ibas yung mga congressman doon. Sa tagal ko sa Kongreso, hindi kayang gawin to ng isang congressman. So ang sinasabi ko, tanungin natin si Saldi paano nangyari ito. Pero kunyari, isang congressman, hindi siya makakapagdagdag ng ganyan. Though lahat ng congressman, syempre gustong maparami ang proyekto sa kanilang distrito. Walang superman na congressman na kayang gawin yan. Opo. Ganyan kalaking dagdag. Alright. Pero okay, balikan ko yung small committee. Okay, Cheryl. Opo. Kasi hindi madadagdagan to kung walang departamentong ibang binawasan eh. Di ba? Yes. Pero, Okay. Okay. Ngayon, ang susunod na tanong dyan, tingnan natin, ito bang mga distritong dinagdagan, may lumabas bang ghost projects o kalokohang proyekto doon sa mga distritong nadagdagan? Naku, kung meron, ibig sabihin, lalo tayong dapat magtanong ng mas maraming tanong, di ba? Yung sa Bulacan ba, hindi yun doon sa dalawa na nabanggit nyo? Kasi dito may lumabas. Ayun. Alright. Para lang po maintindihan, okay, yung small committee, kasi sabi nyo nga, doon sa second reading, na-plancha na yan eh. Nagkaintindihan na, nagkasundo na. Okay, ito na yung ito na yung budget, ito na yung napagkasunduan, nahimay na yan. Okay. Sa third reading, sabi nyo nga, very minimal na lang yan, mga typos na lang. Bakit nagkakaroon? Title, comma, spelling, yun na lang ang pwedeng balikan ko. Bakit nagkakaroon pa ng small committee? Kung natapos na sa second reading, bakit may pahabol? Ba, di ba dapat na-plancha na po lahat yan? Tama kayo. Alam nyo, yung small committee, hindi naman yan na-invento lang noong 2025 Congress. Pero it became that small only noong 2025 Congress na naging 4 na tao na lang. Dati po ilan, Kong? Hindi ko na matandaan. Hindi ko na matandaan, Sherry.
But Alright. yung budget process, baka kasi may ibang magsasabi, ba't ngayon ka lang nag-question ng budget proseso? Hindi po totoo yan. First term ko bilang congressman, um, nag-question na ako ng proseso, ng budget, noong 2012 HGAB. That means tinalakayan 2011. So as Mhm. early as 2011, nagque-question na ako ng proseso ng budget. At yan po ay nakatala doon sa sinasabi kong archives ng Kongreso. Isipin mo, Cheryl, yung pagtatanong ko word for word, hanggang ngayon nakatago pa rin yan doon sa archives ng Kongreso. So papaanong itong nung isang taon lang wala yung records doon? Mhm. Okay, number 1, 2011. 2030, year 2013 for the 2014 HGAB. Tanong ulit ako, 2014 for the year 2015 HGAB, nagtanong ulit ako. Kaya lang, walang nangyayari kasi matatalo rin ako sa botohan, di ba? Isa lang akong independent. Mhm. Kaya Mhm. lang nagkaroon ng pag-asa ngayon is because si Presidente na mismo ang nagsabi na kailangan baguhin yung budget process. The previous president, wala naman sinabing baguhin yung budget process, di ba? Pero Mhm. nakakapagtaka. Alam niyo ba kahit yung deliberasyon ng konstitusyon na nangyari ng dati, yung 1986 Constitution, lahat ng deliberations noon, naka-archive po, nakatago po yung records. So papaano naman na yung pinag-usapan lang noong isang taon, wala doon yung records. So wala talaga, wala. So Hmm. kailangan doon sa punto ng Small Committee 2025 budget, si Saldi ko na lang ang tatanungin natin. Wala na tayong ibang tatanungin na tao kung hindi si Congressman Saldico. Wala na ibang tao na sasagot. Willing bang sumagot? Hindi ko na alam. I mean, Ayun yun he eh. is, he is a, Hindi he po is a, um, he is a member of Congress now. So what will stop the leadership from calling him, di ba? Uy, oo. Congressman Saldico, Mhm. magpamanag ka. Mhm. Pero alam din naman po natin na depende din yan kung kung parte ka ng majority. May magpoprotekta at Ay, hindi po pwede magpoprotekta. yan. Hindi, hindi porket part ka ng majority, hindi mo ilalabas yung records. Alam mo doon sa rules namin, I think section 39, no? Hindi ko lang baka mamali lang ako ng section, no. Pero sigurado ko doon sa rules namin, lahat ng committee may report. Walang exempted doon sa report, doon sa committee report. Walang Mhm. exempted doon. Mhm. Well, I think kasi syempre hindi pwedeng palagpasin mo na lang yung nangyari Tama, sa section 39. 2025, ano? Hindi pwedeng moving forward eh. Hindi eh, lalo na may ka-question-question. Paano nangyari 'yon? Hindi pwedeng hindi nila kayang sagutin na kung aapat lang sila lang ang nagkakaintindihan doon, sila lang ang nagdesisyon doon. Pero it would be probably it would be a good move by the House Speaker na siya na magsimula nun. Kasi Yun ang ibig ko sabihin. under Yun ang his ibig ko term sabihin. 'di ba? Ang naka-question may bahid, nagkakabahid yung kanyang leadership. Now, if he gives importance sa kanyang leadership, imahe ng kanyang leadership, dapat sa kanya manggaling po 'yun. Ako bilang Yes, isang yun nga. Sinasabi ko. Tama yung na-cite kong Section 39, Committee Reports and Orders. This is the third paragraph now. Once a committee report is approved, the report and the corresponding measure it covers shall not be subject to any changes, amendments, or alterations. So, ibig sabihin, kahit nga yung committee report, di mo pwedeng baguhin. No? Mhm. So, yun. So, talagang dapat ipatawag na ng liderato, ipatawag na ni speaker si Saldico. Mhm. Kayo po, you're independent now, no? May magagawa ba kahit na tatatlo po kayo? May action po ba kayo, at least man lang first step, para ito ay mas maliwanagan ang tao? I think, ako, I'm representing po bilang isang mamamayang Pilipino na nagbabayad ng tax. Na ninenerbyos pag may nakukuhang sulat mula sa BIR na meron ba akong hindi binayaran na tamang tax?
na alam kong obligasyon ko yon. Pero gusto kong malaman, gusto kong marinig dito sa mga mambabatas, makita, anong ginagawa nyo dun sa perang binabayad ko? Ba't di ko napapakinabangan? Dinadala nyo ba talaga ito sa tamang dapat puntahan na mga proyekto? Ano yung mga proyektong pinondohan nyo at bakit? Kung bari sabihin Yes, natin, correct. Yeah. may sinabi ka Kong kanina 'di ba, nagballoon siya sa isang distrito. Okay, sige, nagballoon niya ng ganyang kataas. Sige, just justify. Pakita niyo sa amin nakaballoon-balloon. Talaga namang may project na ganon. Then fine, 'di ba? At least man lang po yung ganon na marinig ng taong bayan. Hindi lang yun eh. Bakit mababawasan ng isang departamento para madagdagan ng isang departamento? Dapat yun muna eh. Ano yung reason anong reason na magbabawas ka sa isang departamento? Dapat may dahilan, di ba? Kasi hindi nila nagastos naman yung pondo nila. Pag binigyan natin sila ng pondo, hindi magagastos ulit. At bakit mo naman dito ilalagay sa isang departamento? Kasi mas kailangan ito, mas priority ito. So parehong may dahilan yun eh. Hindi lang yung isa yung may dahilan dun, hindi lang yung pagbawas, hindi lang yun yung pagdagdag. Question. Pero kung ganun kalaki, Kong, bakit sa second reading pa lang, hindi, kung ganun kalaking pondong pinag-uusapan, matatapya sa isang departamento at mapupunta sa isang departamento, bakit hindi yung ganito halaking halaga hindi pinag-usapan sa second reading? Kasi hindi mo nga ma-realize 7,000 pages yun, ganyan kakapal. Sino naman makakahanap nun, di ba? Paano wala nga report. Doon, alam niyo, yung BICAM na pinipintasan natin, may summary yun eh. May summary. Ang proposal ng Office of the President, lahat na, simula, proposal ng Office of the President ganitong halaga. Ang dinagdag o binawas, ganitong halaga. Ang natira o ang naging bagong total, itong halaga. May summary. So makikita mo kaagad. Dito nga walang summary. So sino na makakahanap dun sa 7,000 pages? With this po, itong bago natin puntahan tong 2026, yung mga pagbabago sa pag-deliberate ng 2026 national budget, ito pong isyong pinag-uusapan natin, yung kine-question natin bilang, mga kapatid, ako bilang mamamayan, na kine-question ko, kaninong committee dapat magsimula itong ganitong pagpapatawag kay Congressman Zaldico? Or dun sa 4 na miyembro man lang na bumuo dun sa small committee? Dapat siguro patawag muna ni Speaker. Kung ayaw sumama sa kanya, then baka kailangan filean ng ethics complaint, di ba? Pwede po ba yan manggaling sa isang citizen, ordinaryong citizen? Yes. Tapos someone will sponsor it. Ganun ba yun? Ano po? Kasi mas nauuna ngayon yung sa mga flood control projects Baka ako nakakalimutan itong isyong ding ito na dapat ay mapag-usapan o matalakay po sa Congress. Hindi, kasi at least yung nauna nagtanong sa akin, alam ko, ang tinanong lang rin niya, 2025 budget. Di ba, if you were monitoring the budget briefing, nauna magtanong sa akin si Congressman Egay Erice kasi based on our rules, ang sequence ng pagtanong is minority, then independent, tsaka pala magtatanong majority, di ba? So tinanong siya, ang sagot ni Secretary Recto noon, hindi naman namin alam kung paano nadagdagan, hindi naman namin alam kung paano nabawasan Kongreso gumawa niyan. Di ba? Yung mga departmento ng executive branch, pag nasa ibatas yan, kailangan na nilang implement yan. So kung paano nabawasan at paano nadagdagan, hindi naman nila masasagot yun Yes. Sila tinatanong. So sinabi nga na, so since tinuro na Kongreso at ang pinag-uusapan is yung 2020 budget, dapat ipatawag na ng liderato ng House si Congressman Zaldico. Ngayon po ay tinanggal na nga itong small committee at pinalitan ng isang bagong subcommittee. Ano po ang kahalagahan nito, Kong? Okay.
Number one, more than okay, madadagdagan yung membro, no? So magmula sa 4 na membro, ang sabi ni Chairperson Swansing is may manggagaling sa mga political parties, may manggagaling sa minority, sa majority. So sabi ko nga, bakit yung independents? Oo nga. Wala. Oh. So Ano po ang niya, sabi? ang sagot nila is, sabi ko, pwede bang sumali independent? Sabi naman niya, okay. On record yan, okay. Pero ang pinakamahalaga dito is nung tinanong ko na wala na bang gagawin, ibig sabihin, kasi yung subcommittee na yon will have to report to the mother committee, which is the Committee on Appropriations. At yung Committee on Appropriations, kailangan gumawa ulit ng committee report. At yung committee report ay ipipresenta sa plenaryo. At pagkatapos maaprubahan, kasama na bago aprubahan yung second reading, kailangan aprubahan yung committee report. So, ang tanong ko is, ibig sabihin ba, pagkatapos aprubahan on second reading, yung HGAB, yung House General Appropriations Bill, wala na bang babaguhin? Sabi naman niya, wala na. So that is a good start. Yan po ay mabuting simula para sa 2026 budget. Mabuting simula po yan. Okay. Para rin po, doon sa pagbuo ng subcommittee, sino ba nagdidesisyon yan kung sino bang magiging bahagi ng subcommittee? Pagdating sa pagdesisyon kung sino ang magiging bahagi ng subcommittee, ang magdidesisyon noon is yung Committee on Appropriations. Pero bago ka mapunta doon sa subcommittee, dapat maging membro ka muna ng Committee on Appropriations. Pag hindi ka inihalal ng plenaryo bilang membro ng Committee on Appropriations, hindi ka mapupunta doon sa subcommittee. So, siyempre, ang mag-decision ulit niyan is yung mayorya, yung majority. Sa inyo pong sa inyo pong mga independent, meron na hubang miyembro ng ng Appropriations Committee? Wala. So, I mean, will give us a chance. Ang request ko na lang is kung sino yung membro ng independence na available on that time, di ba? Ibig sabihin, kung sino, basta bigyan lang ng isang slot para kung sino yung available, siya na lang mag-attend. Ano pa po ang transparency reforms yung gusto nyong isulong para mas transparent at accountable mas accountable na budget process po? Ayun, yun, magandang simula yun. Then lahat tayo magtutulong-tulong na lang kung paano magiging maayos yung budget. No? Yun, lahat ng pagpuporta. Okay, ang gusto ko lang liwanagin, ang intention ko sa pagtanong ay hindi para hindi para stall yung budget o ihinto yung budget. Ang sabi ko nga, ang pagtatanong ko is para lang maging accountable. And para matulungan at mapaganda yung proseso ng budget. Ako naman tutulong naman ako di ba? Kasi yan mga programa ni Presidente BBM yan Kaya nga dapat huwag galawin masyado. Kasi isipin mo nung 2025 budget, yung mga flagship projects, yung mga proyekto ni Presidente na may pondo, yun ang mga tinanggalan ng pondo at inilagay sa unprogrammed appropriations. Di ba? At saka, siguro paalala na rin, ako sabi, again, bilang isang Pilipino, may kongresista rin ako, you represent us The more na dapat mas maging mabusisi ang mga kongresista because kayo nagre-represent sa amin sa Kongreso. Kayo ang dapat pumoprotekta sa amin, di ba? Mas napoprotektahan yung pera. So, dapat mas talagang transparent. We know kung saan napupunta. Ayun po. Tama ka, pero Cheryl, kaya nga kailangan lahat maging active doon sa budget deliberation. Kasi, ang nakakapagod yan, isipin mo, nagsimula kami nung Lunes at 18. Matatapos kami, ang target date namin, October 8. Puyatan yan, di ba? So, dapat lahat talaga magtulong-tulong para mapaayos yung budget natin. Kasi yung budget natin, yung paggastos ng pera ng gobyerno, yan ang dapat sagot sa mga problema ng tao. Kaya mo gagastos ito kasi yan ay para matulungan, maibsan
yung problema ng tao. So ano bang proyekto, ano bang programa, ano bang serbisyo ang dapat nating ibigay para ma-address o matugunan yung mga kinakaharap na problema ng ating mga kababayan. Mhm. Kong, your take on ngayon ay magiging bahagi na pero hindi yata pwede mag-participate. I'm not sure. Yung civil society group this time. Okay naman sa akin yung okay naman sa akin yung ano yung hindi ko lang masyadong napuntahan pa yung bagay na yon. Ano ba yung eksaktong sinabi nila? Pwede mag-observe o pwedeng Parang pwede ano muna bang mag-observe pero hindi talaga magiging bahagi. Parang wala pa yata dun sa punto kung ano, kung pwede bang mag-participate talaga sa pag-question. Okay. Kung magkwe-question sila, dapat idaan nila yan sa okay. Doon sa rules namin kasi pag na-present yan sa plenaryo, kaya kahit nga cabinet secretary hindi pwede magsalita kasi ang Oo, pwede na magsalita sa plenaryo is mga congressmen, congressist. di ba? Kahit cabinet secretary hindi ko pinapayagan. So, Mhm. so kaya ang nagdedepensa ng budget, pagkatapos ng budget brief, kaya mahalaga yung budget briefing doon sa mga committees is because doon mismong cabinet secretary ang sumasagot. Mhm. Doon pwede mong tanungin yung mga cabinet secretary. Pag pumasok na yan sa plenaryo, ang makakasagot na lang dyan is Yung sponsor. yung sponsor. Aha. Okay? Ngayon, um, yung mga civil society organizations, kahit doon sa budget briefing, sa tingin ko, dapat idaan nila yan sa mga congressman. Kasi, paano kung may 300 congressman ka na, tapos may 100 civil society organizations ka, baka hindi na matapos talaga yung Mhm. budget. Yeah, So kung that's yung true. tanong, dapat idaan yan sa congressman. Mhm. Ngayon, yung pagbubukas para maging transparent, hindi lang naman yan sa civil society organizations. Dapat sa lahat yan, di Mhm. ba? Mhm. At Sa ngayon lahat po yan. ay naka-live stream naman 'yan. Siguro I'm running out of time. Actually, I'm out of time. 5:00 na po pala. Siguro kung Mhm. sa taong bayan, ano po ang mensahe natin na parang ano ba ang pwedeng maging role ng isang Juan de la Cruz pagdating sa ganito? Bakit kailangan mangialam din? I mean, dapat may pakialam. Bakit maging involved or alamin? Not to the point naman na talagang manggugulo. Pero yung more of, bakit kailangan na tinututukan din to, pinapanood kung ito po'y naka-live sa kung ito'y naka-live stream. Okay, madaming dahilan. Oh. Number one, kung ano man yung ginagastos ng gobyerno, yan ay pera ninyo. Yan ay galing sa inyo. Yan ay galing sa mga buwis na binayaran ninyo. No? So lahat po ng tao, wala pong exempted, wala pong hindi nagbayad ng buwis. Pag bumibili ka nga ng kahit anong bagay, di ba may VAT ngayon? O Mhm. di, palang nagbabayad na kayo. So, lahat po ng gastusin ng gobyerno ay galing po sa buwis na binayaran ninyo. So, kaya dapat alam nyo kung papaano yung maayos na paggastos ng pondo ninyo. Ngunit, talagang kaya tinawag na budget yan. Kasi hindi lahat pa ng pangangailangan ng tao, hindi lahat ng pangangailangan ng komunidad ay mabibigyan ng pondo dahil kulang talaga yung budget. Pero dapat naiintindihan ninyo bakit itong mga bagay na ito ang prioridad. Mhm. Bakit itong mga bagay na ito ang napondohan at yung ibang sa tingin ninyo, sa pananaw ninyo na importante ay hindi napondohan. So, lahat yun makikita nyo doon sa proseso ng budget.